Right. Gamay mo to. So, sugod na to, no? Kaya last na. So, good evening sa tanan. Good evening po. Welcome to our Friday night worship. So, it's always such a joy to gather together as Christians to lift our hearts and voices to God. And last week, we learned about the characteristics of the early church. If Naima can remember, upat to kabag, quiz. The early church, so, since Book of Acts man tal nag-study karon sa itong sermon series, last week we learned the early church was a learning church, a loving church, worshiping church, and a growing church. So, moto ito na learn last week. And tonight, as we worship together, let us aim na reflecto sa katong same na characteristics sa early church sa ato, na ready ta to praise, ready ta to receive, and ready to be refreshed by God. Psalm 100 verse 1 to 2 says, "Shout for joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness, come before Him with joyful songs." So let's lift our hearts, lift our voices, and enter into a time of joyful praise in His presence. So let us pray. Our Heavenly Father, we thank You for bringing us here together tonight. We invite Your Holy Spirit to fill this place. May our voices rise in worship, and may our hearts be fully attentive to You, Father. Let this time of praise be a sweet offering to You. In Jesus' name we pray. Amen. So, as we begin, let us invite the Lord to refresh our hearts. So, wala ang kabalo sa inyong giyagiyan this week, but let us invite the Lord to refresh and renew our spirits. So, as we sing this song, lift your voice and receive His presence. Times of refreshing, here in Your presence, no greater
His name tonight. So may I request everyone to please stand as we sing this song, and as we worship. Let us proclaim that He is King. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us,
refreshing our spirits and drawing us closer to you, Father. May the songs we sang continue to resonate in our hearts throughout the week. Help us to live lives that glorify you in everything we do. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. Go. Testing. Ito dulu si gue padi sa tuwa. Pagong manuga. Sige, muna nga itong topic karon. When God interrupts your plans. Hiruna-hunan na nimo ang imong mga buluhaton, ang imong mga lakaw, ang imong mga plano, pero kalit lang ay nanawag, text, nangayo tabang. Sa imong buhaton, inig na ay mga interruption sa imong mga plano. Tubag yun ay. Pero kaagi man no? Na may mga interruption sa atong kinabuhi. Mga unexpected ba? Wala plano. Depende kung tingali mo sa seryoso. Sa importante. Pero naagin na siya, no? Karon gabi, ito na nato ang Acts chapter 3. Makita nato diri sa Acts chapter 3, si Peter o si John, nangadto sila sa temple, aron mag-ampo. Pero, na ay nag-interrupt sa ilahan. Tanaw na to ang ilang response. No? Tanaw po na to kung paunsa ilang response nakapausap sa tao. Paunsa naka-inspire o nakahatag o impact sa daghang mga tao apinta. Atong basahon ang Acts chapter 3, verses 1 to 11, although cover nato ang whole chapter. Pero kini verses 1 to 11 lang ang atong basahon. Doon nato basa 1 to 3 go. Peter and John went to the temple one afternoon to take part in the 3 o'clock prayer service. As they approached the temple, a man lame from birth was being carried in. Each day he was put aside the temple gate, the one called the Beautiful Gate, so he could beg from the people going into the temple. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for some money. Peter and John looked at him intently, and Peter said, "Look at us." The lame man looked at them eagerly, expecting some money. But Peter said, "I don't have any silver or gold for you, but I'll give you what I have. In the name of Jesus Christ the Nazarene, get up and walk." Then Peter took the lame man by the right hand and helped him up. As he did, the man's feet and ankles were instantly healed and strengthened. He jumped up, stood on his feet, and began to walk. Then, walking, leaping, and praising God, he went into the temple with them. All the people saw him walking and heard him praising God. When they realized he was the lame beggar they had seen so often at the Beautiful Gate, they were absolutely astounded. They all rushed out in amazement to Solomon's colonnade, where the man was holding tightly to Peter and John. Salamat Lord sa imong pulo nga among gibasa karon, among gipangayo, ang imong kaalam, ang imong guidance, nga among sabtan,
na kami makuha ng pagtulo na ini ng mga bersikulo ini nga story. Kini Lord ang giampo pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Tanaw na to no, sa verse 4 o 3. No? Peter and John looked at him intently. Tanaw nila ug maayo itutukan nila katong beggar, katong bakul. No? Tao nga bakul nga nagpakilimos. Ingon diha, they looked at him intently. Kana ilahang itutukan ug maayo ang maong tao. Siguro ang ubang mga tao mo lingiw ra. Pero si Peter o si John, ilahang itutukan kini tawanan. Tingalang uban mo likay, dili sa takdon. Tingalang uban maglikay o eye contact sa iya. Pero si Peter o si John, they looked at him intently. Napo tingali maluoy sa iya ha. Pero tama lang tingali maluoy walay buhaton. Napo tingali muhatag og mga sinsilyo. Si Peter o si John gitutukan nila ng tao nga bakol o ilang gitabangan. Kita mahimo kapag nato na. Mahimo kapag kahanato ni gihimo ni Peter o ni John. Muhunong po ta o mutabang. Busy mo mutabang. Daghang ta ginahimo, daghang ta puno ang atong schedule, daghang ta buluhaton. Dili ta ganahan o interruption. Dili ta ganahan nga ma-interrupt ang atong mga ginabuhat. Pero ang Ginoo naa siya laing plano. Natay routine sa atong schedule, pero ang Ginoo naa siya laing plano. Pananglitan, magbutang siya og tao sa imong giabian. Nagkarantawahan ang gusto niya nga matabangan, kunya gamiton kaniya. So kinahanglan ka nga muunong. Kinahanglan ka muundang sa imong ginabuhat. Pagpasabot nga usbon sa nimo mag-adjust ka sa imong schedule, sa imong plano kay naay angay tabangan. Willing ka ba nga muhimo kung kana mo ipabuhat sa Ginoo sa imo? Ingon ang pulo sa Ginoo dinhi sa Ephesians chapter 2 verse 10 atong basahon sa Cebuano. Gibuhat kita sa Dios ug sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus, gihatagan niya kita og bag-o nga kinabuhi. Amen. Aron mahimo nato ang maayo nga mga buhat. Sukat pa kaniadto mao kini ang giplano sa Dios nga atong pagabuhaton. Gaandam di ay nag-andam di ang Ginoo maayong buhat sa ato. Maayong buhat nga angay nato buhaton. Long time ago pa niya nag-prepare. So, kung maabot na ang opportunity na katong iyang giplano sa una, andam ka ba na mosunod sa iyang plano? Iyon po din sa Galatians, Galas sa Kapitulo 6, versikulo 10 atong basahon. Busa kung may kahigayunan opportunity, dili nato palabyon ang pagbuhat ug maayo ngadto sa tanang tawo ug labi na gayon sa atong mga igsuon sa pagtuo. Dili nato palabyon. So na ito pasabot na. Basta. Kung maabot na siya nga panahon, ayaw na siya palabyan. Buhatag na siya kay hagbay na nag-prepare si Ginoo o sa mo. Sa pag nagkaila yung schedule. Balik ka sa atong story. Karon sa dihan, gitutukan siya ni Peter o ni John, nitutok po siya. Kang Peter o ni John, nagtinutukay na sila. Pero,
kinitawa na pagtanaw, pagtutok niya kang Peter o John, ga-expect yun siya. Sabay, expect, ganahong, galaong yun siya, nahatagan siya, o kwarta, kay mo man yung pangita. Mo man niya yung ginahulat, no, ginalaong, ginapangayo sa mga tao. Tingnan ni pagtanaw ni Peter o John sa iyang nitutok yun, sa iyang muna-muna, kinikwarta na din. Eh, kung mo labay na pa, tingnan ni siya, di ba sa tanto. Pero si Peter o si John, nitutok pag yun. Kwarta na din. Pero, tanaw na to ang tubag ni Pedro. Pedro si Peter wala, di ba? Si Juan ni. Atong kasama. Apan miingon si Pedro kaniya. Wala gayon ako'y kwarta. Ayan. Apan na ako'y ihatag kanimo sa ngalan ni Jesucristo nga taga Nazareth. Lakaw. Unya, gikupta ni Pedro ang tuong kamot sa tao ug gipatindog siya. Diha-diha nalipon ang iyang mga tiil ug mga buol-buol sa buol-buol. Ang kalaro. Diha-diha nitindog siya ug naglakaw. Naglakaw-lakaw. Ang prinsipal na atong makuha dili, kung siya. Sometimes God gives us much better and different from what we ask for. Kwarta ang ipangayo atong tawhana, pero lahi ang iyang nadawat. Mas maayo kaayo kumpara sa kwarta, di ba? Layo ra kaayo ang kwarta kumpara sa gibuhat sa Ginoo kaniya. Gihatag sa Ginoo ang wala niya gi pangayo. Wag tingali siya nagdahom nga. Oto'y may tabo niya atong adlaw. Giayo siya sa Ginoo. Kaya naayo siya, di na niya kinahanglan ng maglimos. Sulbat na ang iyang problema. Physical healing magitaw klaro magkaayo. Pero nagtuko mga igsuon nga nausab po ng kasing-kasing atong tawhana. Kumbaga, dili lang physical healing ang iyang nasinabi, kundi spiritual healing po. Posible gani nga nahimo to siya nga follower ni Jesus. Ingon din sa verse 8, second part sa verse 8. Pagkahuban, miuban siya kanila sa pagsulod sa templo. Padayon siya sa paglakaw-lakaw o paglukso-lukso nga nagadayig sa Dios. Nami kurso sa una nga ginakanta. Walking and living and praising God in the name of Jesus Christ of Nazareth Christ. Mo din siya ang biblical basis o background na ito nga kanta. Kasi magandang naman na nagkaroon sa disco. Walking and living and praising God. Kamay na tayo tapas. Ha? Kamay na tayo? Taas mo na. Ayay. So, nausap ko tingalan kasing-kasing at nung tawana. Kaya di simba naman siya, lidayag naman siya. Di ba? So, kung ikumpara ni mo sa iyahan, ginapangayo kada adlaw, na sa gibuhat sa Ginoo, layo ra kay itong iyang gipangayo. Nga mo gito kada adlaw na gipangayo, kwarta. Pero nabot ang kayo nga, hatag sa Ginoo sa iyang pinakakinahanglan niya. Nga, samtang naglukso-lukso siya sa kalipay o nagdayeg sa Ginoo, Because kita sa tanang mga tao, sa diyang nailhan siya nga, mao itong tawhana ang sige paglimos nga naayo, ayon sa atong story, perting katingala sa mga tao. No? Nya kay wa magid siya ni bulag kang Peter o kang John, ingon gani na nagkulitan gini ang kamot ni Peter o ni John. No? Nya pagkaman atong gitapukan sila sa mga tao. Kaya itong tumura,
nakatsansa na po si Peter nga magwali. Di ba sa chapter 2 nagwali siya? So ganitong topic niya, si Tutor Philip pag nagwali. So itong topic ni Apostle Peter sa first niya na preaching, ito, may tungkol sa resurrection ni Jesus. Dini sa chapter 3, wali na po siya. So, tuloy-tuloy ang opportunity nga gihatag sa Ginoo kang Peter. Unexpected gihapon ni. Kay water ba ito siya sa templo aron mag-ampo 3 o'clock sa hapon. Naon sa man nga na may nangaytabang. Na may mga tao nga kinahanglan walihan. So, wali na po si Peter. Ang mga musunod ng mga versikulo, verse 12 hangtod sa verse 26, mauna ang wali ni Peter. Kung iining tumura ang iyahang topic kay mahitungod na po sa paghinulsol. Repentance. Pero Jesus as resurrection, din sa chapter 3 mahitungod sa repentance. Tungod kay bahiman sa repentance, paghinulsol ang topic, una iyang ipasabot sa mga tao nga sila, guilty sila sa ilang gibuhat kang Jesus. Ito may nang ipagbuhat ay kang Jesus. Giisa-isa na po ni Apostle Peter. Kikan sa verse 13 hangtod sa verse 15. Muna siya ang kanang summary. Pamukha kay Peter ang sala sa mga tao ang ilang ipangbuhat. Ngilad kaya nila ang gibuhat ng Jesus. Diba? Gitugyan man nila si Jesus sa nakadagkuan sa mga Hudiyo. Gitinay nila si Jesus sa katubangan ni Pilato. Gusto na unta nga i-release ni Pilato si Jesus, pero wala sila nisugot. You denied Jesus, the holy and righteous one. Ipapili bitaw sila kung kinsa i-release. Katong kriminal yun ni si Barabbas o si Jesus. Ilan yung dipili si Barabbas nga i-release. Then you killed the author of life. Kung sa kay reaction na itong mga tawana, iiwan siya ni Peter, maunin yung sala. Kung sa kailangan ni Bakit? Giganahan ka sila sa giwalin Peter. Tingnan sila komportable, no? Tingnan na silok. Tingnan na sakitan. Okay. Point out lang yun ni Peter ang ilang mga sala. Pero, ako na to sa Bible din yung anak mo yung mag-exoan ko. Magwalit kami tungkol sa kaluwasan. Kinahanglan yun. Una, ipasabot nga ang tao makasasala. Diba? Kaya kung dili madawat sa tao na makasasala siya, tao niya siyang problema, sa kinahanglan kaluwasan. Diba? Kung dili niya ma-realize na makasasala siya at tubangan sa Ginoo, dili sa kinahanglan o forgiveness gikan sa Ginoo. Mga consistent yun ang Bible. Dapat i-point out yun. Bisan sa mga kraan ng mga evangelist. Pabati yun sa tao, i-deklara yun sa tao na kitang tanan, mga wagin tayo nada at tubangan sa Ginoo. Kasagaran mo sa akong madugan o ano ginaingon pa nga, basta wala lang ko nagkapasakit sa akong isig katao, wala lang ko daotang gibuhat sa akong isig katao, pero tingali ko may impero, no? Kabalo mana, basta wala lang ko giyatakan nga laing tao, okay naman tingali, di naman siguro ko mamili ko. Safe na tingali ko. Lagi, wala kay atraso sa tao, pero grabe yung atraso sa Ginoo. Diba? Wala ito kakasala sa imong isig ka tao. Kay careful ka ikaw sa imong ginahimo, pero mga ikso, klaro kaya ang Biblia na kitang tanan makasasala at tubangan sa Ginoo. Ayaw ka sa imong isig ka tao, okay kaya siya.
Pero kitang tanan di kita maayo at tubangan sa Ginoo. Gani ang sa Biblia nga wala lang ta nakasala sa Ginoo, no? Magkasala ta. Tubangan sa Ginoo. Mo lagi. Wala ni Peter. Doon na isa ka pastor sa US. Kung sikat kayo niya siya nga pastor, celebrity niya siya nga pastor. Dili ni siya muwali o sala. Dili siya muwali o paghukom. Dili siya muwali o mahitungod sa impyerno. Kaya dili ko na siya maka-inspire. Kaya saya ha, kanang mga tao kung musiba, stress na sila sa ilang kinabuhi, sa ilang mga trabaho, sa ilang pamilya, sa ilang pagnegosyo, stressful. Kaya ilang kinabuhi na pag-abot dito sa simbahan, walihan pa rin mo judgment, hell, sala, damol sila nga ma-stress. So, dili siya mawali, anak. Kaya dili na maka-encourage, dili na maka-inspire sa mga tao. Dali, sakto. Hindi kaya, di ba? Si Joel Austin. Minsan na lang ako. Pero, naamon din sa Biblia ng mga butangan. Labi nag-iwali ang gospel, ang salvation, repentance, maapig o mention ang sala. No? Nga ang tao guilty, tungod guilty sa sala, sinutan sa linaw ng kalayo. Naamli sa Biblia talaga. Dili sa ikayan. Dili sa nakatawan, i-appeal din eh. Kani niingon si Apostle Paul sa Acts chapter 20 verse 27, "For I have not shunned or avoided to declare to you the whole counsel of God." The whole counsel of God. Iwali ang tanan o tibuok nga katuyuan o plano sa Ginoo. So, ito unang first point. Apostle Peter, when he preached about repentance. Pero katong nawali mga exoli nilang to alang sa mga Hudiyo para ito sa ato. Diba? Gilista mo ito ni Apostle Peter, verse 13 to 15, ang mga sala, mga atraso sa mga Hudiyo. Kita na lang mga butang atraso, di ba? Kung ilista na ito, pila ka page. Kung guilty itong mga Hudiyo, kita guilty po. Kaya ang pagpalansan ni Jesus sa cross, dili naman sala sa mga Hudiyo, ato man pong sala, di ba? Guilty, kitang tanan mo na siya ang bad news. Pero na ay good news mga igsoon. No, naghanyag ang Ginoo o kaluwasan. Hanyag sa kaluwasan. Dahil human napasabot ni Peter sa mga tao ang ilang mga sala, sunod, no, iya silang gihagit na maghinulsol sa ilang mga sala. Verse 19, "Now repent of your sins and turn to God, so that your sins may be wiped away." Klaro kaayo ang yan hagit sa mga tao, maghinulsol, mag-repent, meaning biyaan, talikdan, sala. Kung saan resulta kung man maghinulsol sa sala. Then, so that your sins may be wiped away. Then, ingon din na sa verse 20. Then, times of refreshment will come from the presence of the Lord. Sa buti pa sa buta na refreshment will come from the presence of the Lord. Saan sa klaseng refreshment? Karang babugnaw, snacks. Dili tingali no. Na ang ginapasabot niya mga igsuon. Refreshment ka ng bag-o nga kusog sa imong spiritual life. Kung gaan nga pagbati, na pagkawala sa bugat nga pagbati tungod sa laukos spiritual na siyang klase nga refreshment. Di ba kung
mga nagpasaylo sa atong mga sala sa Ginoo, magaan na atong pagbati nga kay makuha man ang guilt sa ato. Kaya kung naa pa ng sala nga atong ginadala-dala, wala gikumpisal, wala gisurrender sa Ginoo, di ba? Ang Kristohanon o ang tao naggapos gihapon sa sala. So tungkol kay naggapos sa sala, kiniriso sa sala, bugat kaayo mga klase nga pagbati. Muna, ang gibati po ni King David sa Psalm, ipadayag niya sa Psalm 32 verse 3-4. When I kept silent, my bones wasted away through my groaning all day long. For day and night your hand was heavy on me, my strength was sapped as in the heat of summer. Yun siya, when I kept silent, that means when I refused to confess my sins to the Lord. Sa dihang wala na akong gihinulsulan ang akong mga sala diya sa Ginoo, ingon siya, my bones wasted away through my groaning all day long. Sa ubang na version, ingon dito, when I kept silent, my bones grew old. Yung siya rin nabiga, kung dili, kung niya kumpisal yung mga sala sa Ginoo, doon na kung physical effects sa iyahan kinabuhi. Yung mura siya o matigulang. Physical effects sa iyahan. Then verse 4, for day and night your hand was heavy on, but pasabot na, gidisiplina siya sa Ginoo. Sugot man tag sa dili, mutuo man tag sa dili, pero disiplinahon yun sa Ginoo na ang iyang mga anak, no, kung magpanayon sa pagpakasala. For day and night your hand was heavy upon me, my strength was sapped as in the heat of summer. Kanang feeling niya na kanang gamala o gauga siya. Murag kanang ninyo ba? Extended nga drought. Spiritually dry ang iyahang pamati. Buti masagot anak nga, mawatan siya o kanang interest sa mga espirituhanong putako. Wala gana mo simba, wala gana mo ampo, wala gana mga lagad sa Ginoo. Ang mga tao dahil mga Kristohanong may mga naay mga unconfessed sins sa ilahang kinabuhi mo na ka-bother sa ilahan. Nahimo silang piniriso, no? Sa sala. Natuod yan na uwa sila kalipay. Una na may buhaton sa sala sa kinabuhi sa Kristohanon. Ang sala, uhaon niya ang imong kalipay niya sa Ginoo. Una experience ni King David. Kasi diha nga, wala niya i-confess ng iyahang mga sala sa Ginoo. Muna yung din sa atong story, gihagit yun niya Rosal Peter na mag-repent. So muna yung wani, maghilulsol, ang talikdan ang sala. Aron dili magpabiling ng ginapos sa sala, aron makalingkawas ikan sa kahom sa sala. Di ba kanindot mga igsuon sa kinabuhi nga nakalingkawas sa sala? Very refreshing. Ang kalag ug ang espiritu experience na mo na kumandi mo ipangayawan o pasaylo ang imong mga sala na refresh ka spiritually. Nawala ang kabukaan sa imong pagbati. Nawala ang guilt feeling. No? Nakabatong ka o ka ng kasiguraduhan sa imong kaluwasan. Nawala ang kahadlok sa kamatayon. Nipuli ang paglaom. Muna siya itimailhan ng igsuon sa Kristohanon nga nakalingkawas sa kahong sa sala.
Muna itong kanta nga itong gikanta ganina, times of refreshing here in your presence. No greater blessings than being with you. My soul is restored. My mind is renewed. There's no greater joy than being with you. Kanindot sa kinabuhi ngayon ana ang experience. Muna nga siguro lupon yun nato na atong biyaan, talikdan, hinulsuran ang mga butang na dili maayo sa atong kinabuhi. Kanindot sa experience sa nihang nga ang tao makalingkawas ikan sa pagkagapos sa sala. Katong tao po kanina nga sa atong story na naka-experience po o nindot kaayo, nakalingkawas sa iyang kahimtang, kita po nato ang nahitabo sa tao nga bakol na ayon siya dili lang physically kundi spiritually po. Nausap ang dagan sa iyang kinabuhi sa primero is kahit wala mo dahil sa Ginoo pero sa dihang na ayon siya gidahil na niya ang Ginoo kanindot sa iyang testimony. So parehas kang Peter o kang John na mga igsoon magpagamit ta sa Ginoo. Pagpagamit ta sa Ginoo aron ipaabot sa uban ang iyang gugma o kaluoy. Sa bisan unsa nga paagi, basta lang makahimo tao impact sa kinabuhi sa tao. Matabang sa atong isig ka tao, labi na gyud atong magkaubanan dinhi sa simbahan. Pagkita nato nag-care kita kanila. Labo sa tanan pinaka-importante atong i-share sa ila ang mensahe sa kaluwasan. So willing ba mo, willing ba ta magpagamit sa Ginoo? Willing ba ta magpa-interrupt sa Ginoo? Pag doon na tayo magiging plano, nakaplastar na. Willing ba ta magpa-interrupt sa Ginoo? Willing ba ta mamusunod sa plano o kagustuhan sa ating Ginoo? Salamat Ginoo sa story sa Acts chapter 3, sa story ni Peter o ni John, sa ilahang pag-avail sa ilang mga kaugalingang Ginoo na magamit din mo Ginoo aron sa pagtabang sa nanginahanglan, labo sa tanan, aron sa pagwali, sa pagmantala sa mensahe sa kaluwasan sa mga tao na nanginahanglan makadungog, maka-experience sa imong gugma. Tabangi kami Ginoo na amo nga maklaro sa among kaugalingon Lord, sa among experience ang imong mga katuyuan o plano sa among kinabuhi. Kaya doon na gyud kay giandam nga maayo nga mga butang sa among kinabuhi Ginoo. Maayo nga mga buhat imo din ang giandam na nadaan Ginoo. Tabangi kami maabot ang oportunidad nga imo kaming gamiton. Nga andam kami, willing kami Ginoo hatag sa among panahon Ginoo aron magamit kami nimo o mapuslan Ginoo sa imong gingharian. Salamat Ginoo sa example ni Apostol Peter o ni Apostol John. Sa mga Lord, ang among mga tunan karong gabi nag-ampo ako nga kini imong panalanginan sa among matag sa kasing-kasing. Kini Ginoo ang pag-ampo pinagi sa naman ni Jesus. Amen. Ito, basahon silent. Show me.
Magtindog ta samtang atong ampuan kini nga people group Shogni. Ayan, suggested na prayer request alang kanila. Salamat Ginoo sa iyong presensya nga naa sa among taliwala karon. Nagsaad man ikaw sa iyong pulong kung ang iyong mga katawhan nagatigom sa pagdayeg kanimo naa ka sa ilahang taliwala Ginoo. Salamat po Lord kay imo kami nga gihagit karong gabi gikan sa iyong pulong, gikan sa iyong mensahe sa pagsunod sa pagbuhat sa gusto nimo ipabuhat kanamo Ginoo. Imo kaming giluwas, dili lang taman diha nga kami imong giluwas. Imo kaming gitagaan Ginoo responsibilidad. Kanang responsibilidad mao ang pag-appeal sa imong buluhaton Ginoo. Ang buluhaton nga magsangyaw, imantala, i-share ang maayong balita sa mga tao na wala pa makakaplag sa imong kaluwasan. Kani karong gabi Ginoo, niya kini isa ka unreached nga people group Shogni nga 0.00% pagiging tao Ginoo ang influence sa Christianity, sa tinuod nga Christianity sa ilang tribo. Lord, remind kami karon na Ginoo kada simba namo kay naagin mi siya nga prayer request Lord. Kita namo Lord nga daghan pa yung mga tao sa kalibutan, mga unreached people group nga kinahanglan pagayon nga maadtuan aron matagaan ang oportunidad nga makabati sa imong imong mensahe sa kaluwasan Ginoo. Nag-ampo kami Ginoo, wala kami kaila sa ilahaw, sila kaila sa amuha pero Ginoo imo kining gitugot, imong gihatag nga oportunidad Lord aron mag-join kami sa ubang mga Kristohanon sa tibuok kalibutan nga nagaampo alang niini nga people group Ginoo nga ikaw magpadala og mga magbubuhat nimo Ginoo imong mga workers Ginoo aron maadtuan kini nga lugar sa unsa man nga pamaagi Ginoo wala imposible kanimo aron lang mawali mamantala Ginoo ang mensahe sa kaluwasan nga kinahanglan nila madunggan Ginoo. Kaya kaluwasan mo ginasya number 1 na mensahe gitudlo sa Bible nga dapat dili gyud i-miss sa tao Ginoo. Gani nagpasalamat kani kanimo Ginoo kay amo nga nadunggan, amo nga na-experience kanang mensahe sa kaluwasan Ginoo. Na pinagi sa gasa sa pagtuo nga imong gihatag kanamo amo nakaplagan, amo nasinati ang kaluwasan Ginoo. Ginoo tabangan kami nga ang kaluwasan dili lang taman sa amo Ginoo kundi gikan kanamo makaabot pud sa ubang mga tao Ginoo pinagyud sa mga wala pa makailakan Jesus Christ ngayon Ginoo manuluwas. Salamat Ginoo sa makausapa niini mensahe niini pahinumdom nga imong gihatag kanamo karong gabi. Upani kami Lord sa among pagpamahuli sa among pagbulag-bulag karon ang imong gugma, ang imong presensya, ang imong protection, ang imong provision, Lord, mo ay among makauban sa adlaw-adlaw nga tanan. Salamat Ginoo kay nasayod ka sa kahimtang sa matag usa kanamo karon dinhi, nasayod ka sa kahimtang sa among pamilya, sa among mga trabaho, sa among mga responsibilidad. Nasayod ka Lord sa tanan namo nga mga problema, sa among mga struggles sa kinabuhi. Nag-ampo ko Ginoo nga imong ubanan padayon ang imong mga kanakan Lord. Tagbuon nimo ang ilahang adlaw-adlaw nga paminahanglan. Nag-ampo kami Ginoo nga mahimungtan kami nga panalangin sa mga tao sa among palibot. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan. Among gipadayag kanimo Lord
ang among iniusan at pagsimba, pagpasalamat o pagdahig ka na mo. And now, may dala po God the Father, the grace to our Lord Jesus, and the fellowship, the empowerment of the Holy Spirit be with you all, now and forevermore. Amen. Amen. Paano sa ating tanan, ang inyong mga palayan sa pagkakamayo.